Isinusulong ng Department of Health at Syntax Coalition na taasan ang buwis sa alcoholic drinks. Ano kaya ang masasabi riyan ng ating mga kapuso? May street hirit si Bam Alegre. Nagiging seryosong banta na raw sa public health ang alak. Base sa datos ng Global Burden of Disease Health Metrics, risk factors sa na-record na 27,000 na namatay sa bansa ang pagkonsumo ng alak. Kaya isinusulong ngayon ng Department of Health at Syntax Coalition, taasan pa ang buwis sa mga alak. Yan ay para hindi raw mahikayat na bumili at uminom ng alcohol drinks sa mga tao. Target ng DOH na mabawasan ng alcohol use sa bansa ng 20% sa taong 2030. Para mangyari ito, kailangan daw magkaroon ng price increase na 6.5% sa alak kada taon at 13% na tax. Ayon sa nagtitinda sa karinderya na si Melanie Miranda, kawawa naman ang mga maliliit na nagtitinda kung sakali. Kasi po kung itataas naman po kasi yung presyo ng alak, paano na naman po yung mga nagtitinda? Di ba po nagnenegosyo yung mga maliliit na tindahan, yun lang po yung inaasahan nila. Kapag nakataas, paano pa sila bibili? Tapos ititinda nila. Paano pa makakabili yung mga suki nila? Pabor naman dito si Boy Mobilia at si Ding Malayo. Nasa tao lang sir yan kung gusto nila kasi kung kailangan naman itaas, di taas kasi ang bibili lang naman yan nung umiinom eh. Ang alam ko kasi kahit tumaas yan ng tumaas yan sir, bibili pa rin ang taong gusto uminom. Wala naman sa kanilang kahit wala ng pera, iinom pa rin sila sir kasi kailangan nila sa kanilang yung kumbaga parang na addiction na sila sa alak eh. Bibili pa rin yan sir kahit anong mahal ng kasi bisyo pa rin yan eh. Hindi po. Iwas po ako dyan eh. Hindi po ako iinom na ganyan. Noong 2020, pinirmahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pagtataas ng excise tax sa alcohol products. Ito ang unang balita, Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.